Wala pala kaming kotse ngayon, guys. So, itong truck yung gagamitin namin. It's been a while na din yung huli pa naming vlog. So, pagpasensyahan nyo na at medyo na-busy kami. Today is just an ordinary day. Magra-run pala kami ng errands dahil ikakasal yung kapatid ni Austin this August and kailangan niyang magpa-fit. Hindi pa namin alam kung saan ba siya magpapa-fit dito. But we're gonna look around and before that is kakain muna din kami. Magpe-prepare tayo ng sandwich. Bumili kami ng sourdough. And then meron kami nitong ginawa egg sandwich sa atin. So meron siyang egg, mayonnaise, tapos nilagyan din siya ng relish ni Austin. Lalagyan din namin siya ng avocado. Alam nyo ba, hindi ako kumakain ng avocado. Nasa sa Pinas ako. But nung pumunta ako dito, tsaka lang ako natutong kumain ito. At okay din pala siya. Ini-air fry ko lang yung aming bread dahil wala kaming bread toaster. So, para matoast-toast siya doon. And then after that, lalagyan na natin siya nitong eggs. And then, itong avocado. Hindi namin sure kung ngayon ba kami din mag-grocery. Isasama ko din sana kayo para makita nyo yung biggest Costco dito sa Texas. So, nandito siya sa city namin. So, ayan na palang ating bread. And here's Austin. Austin is doing that. I almost cut myself. Oh. Yeah. We're trying to eat healthy na, guys. Are we doing like healthy living? I think we're trying. Yeah. Maaga kaming gumigising para mag-exercise ng very light. Ito pala ang breakfast. Ayan. So, toast or sourdough bread with egg salad and then avocado. Kain tayo, guys! Ang akin is, papainit ko pa siya dahil ayoko ng malamig. Air fry ko ulit siya maybe for another a minute or so. I know, yeah. Be good. That's fancy. Kain tayo. Good morning, people. Wala pala kaming kotse ngayon, guys. So, itong truck yung gagamitin namin. Ibang-iba siya sa kotse dahil ang taas namin dito. We're kind of tall. Where are we going? That's a good question. Where are we going? You don't know yet? Oh yeah, Men's Warehouse. Okay. So, yeah, guys. See you there. Air up the tires. Dito pala kami sa isang gas station dahil hindi gumagana yung isa. There you go. I think I have to press the button again. We're done. Radiator was 142. No, 360. Our car is back. Locked. It's been 8 days without you, Cisco. There's a number there. We are back in our Corolla. I feel like we need to clean this out now. Yeah. Nasa kotse na ulit tayo dahil naka-receive kami ng text. Habang nandun nga kami habang nagpapahangin kami nung truck is naka-receive si Austin ng text na ready na nga daw tong aming sasakyan. Maganda is, babayad kasi kami ni Austin ng extended warranty para dito sa aming ng kotse. And yung nasira dito is yung radiator something na nagli-leak siya. Tapos parang color red na liquid siya
Tapos dito sa Toyota, sabi is mako-cover pa daw siya ng extended warranty. So we save about $900 for paying that one. And how much are you paying for that for every month? I think it's like $40. So yeah, I guess yung extended warranty is a good thing din talaga. The past days, guys, is nagka-problema kami sa bahay. Yung aming water bill is umaabot siya ng mga $500. Alam namin ni Austin na hindi ganun kadami yung ginagamit naming tubig. So kinontak namin yung water district na may mali, na hindi tama to. And dapat magpapaano din kami ng leak detection sa aming bahay. But nung tinignan ni Austin, dahil medyo marunong din kasi siya magtingin-tingin ng mga ganun, is wala namang leak. Pero ang tingin ni Austin na nangyayari is yung meter namin is super bilis ng paggalaw niya compare dun sa aming neighbor. Dahil ayun nga, na-notice din nung neighbor namin, dahil nga wina-water namin yung yard. Kala namin yung pag-water ng yard yung nakaka-apekto ng super taas na bill. Pero dahil nga nung nasa sa California kami, yung yard namin doon is mas malaki dito sa yard namin ngayon. At yung aming water bill is umaabot lang siya ng 1 to 150. And dito nga is almost $500. So sabi ni Austin, may mali daw. So tinigil namin yung pag-water ng yard. And nung chinek ni Austin sa online, yung pinaka-website is parang nung pagtigil namin sa pag-water ng yard, mas tumaas yung aming water bill. So sabi ni Austin, hindi yun yung nakaka-apekto. Kaya ang ginawa namin is, ayun nga, pumunta si Austin dun sa neighbor namin. Tapos tinanong niya kung magkano yung water bill nila. At sabi nga nung aming neighbor is, umaabot lang siya ng mga about 100 to 150 nga, dahil nagwa-water sila ng yard. Tapos na-notice nga daw nila na yung aming yard is green. Tapos ngayon is tuyo na siya. Tapos sinabi ni Austin na dahil nga umabot siya ng super laki sa bill, kaya namin tinigil yung pag-water. Tapos hindi makapaniwala din yung aming neighbor na ganun yung inabot ng aming water bill. So tinawagan ulit ni Austin yung water district para i-check nga. Tapos sinabi ni Austin na hindi siya water leak, it's either like the meter. So tinawagan ulit ni Austin yung water district para nga merong someone na mag-check para doon. Nag-hire din kami ng mga plumbers para nga i-check din kung may leak. Wala naman daw leak. Tapos meron din kami pinaayos ng mga faucet sa labas dahil hindi kami makapaglagay ng hose. So yun, inabot din kami doon ng about $700 last week. And then after that, nagka-problema naman yung AC namin. Yung, is it the rotor or motor? Motor blower. Yung blower ng aming AC naman is meron ding mali dun sa AC namin. So pinaayos din namin siya at umabot din kami ng $800 for the past week. Parang magkano din ang inabot namin. At buti na nga lang itong sa aming kotse is warranty, ng extended warranty. Buti na cover siya. Titingnan pa din namin kung sa next bill ba, dahil nung nag-check yung pinaka-technician nila sa water is wala nga daw leak. Pero sinabi naman namin sa kanila na wala ngang leak dahil pina-check na din namin dun nga sa mga plumbers. And yun pa din ang chinek nila. Sabi namin baka may something wrong dun sa meter, pero hindi nila yun chinek. So titingnan namin this next bill kung ganun pa din yung aming magiging bill, dahil ayun, magre-reklamo din talaga si Austin dahil parang 2 months na kami nagbabayad ng $400 or $500 sa water. So medyo mabigat din siya dahil sanay kami nung dati nga is umaabot lang kami ng 100 to 150 yung max. Mga kagastusan as a homeowners. Siguro next video is magagawa din kami ni Austin ng cost of living dito sa Texas. Kung mura ba talaga dito, kung ano yung mga difference na nakikita namin from owning a house sa California sa owning a house dito sa Texas. So, bibigyan din namin kayo ng estimates para dun sa mga tao na nagbabalak lumipat. Kung worth it ba siya or kung mura ba talaga dito.
So, stay tuned para dun sa video na yun. Siguro next video, pag may time si Austin magawa. Dahil gusto kong kasama si Austin pag nagawa nun dahil mas marunong siya sa mga ganong bagay, sa mga ganong expenses. Oh, it's that one. They have another one there. That's DXL. That's different, I guess. Oh, it's different. Yeah. Hi guys! So, Austin just got fitted. So, rerentahan lang din pala namin yun. And ang binayaran namin doon is about $240 to rent it, right? Yeah. So, I still need to call Bill about a tie. Apparently there's no tie. oh, there's no tie. Yeah. Maybe you can do purple. Well, that's what I was thinking. I don't know if he's wearing it. So he's talking okay. about at one point wearing one. Oh, Wearing a purple one, so. we're in Walmart. Bili namin sa Costco na Ninja Creamer, but parang wala sila dito. Not there? Oh, that's the one that you want to buy? Yeah, but this one's corded. That one's not, but it's like double the price. Oh. Then the sourdough and the Swiss house. Oh, really? Yeah, it's more filling. We make a shrimp sandwich. Yeah. Which will be good. Out of Walmart. We're gonna try this Powerade. Is that recording? Try the sour. Every time we want mayo. Which we need to buy more eggs in Costco. And then water and chicken. We should We're just probably gonna buy do like, chicken, right? yeah, we're just gonna do the chicken. Show you guys dahil hindi na din ako masyadong nakapag-video sa Walmart. So we got this. Bubbly. That's my favorite. Yeah. My favorite Yeah, too. the Bellini Bliss. Alam si Austin, gustong bumili nitong hand blender. At saka gusto din niyang bumili nung yung parang pag naggagawa ng dough, kaso mahal niya parang $400. At ito is nabili lang namin siya for about $20. Unbleached na all-purpose flour. Bumili din kami nitong fat-free, ultra-filtered na milk, which is Fairlife Core Power na high-protein milkshake. Gusto namin siyang itry dahil parang nakakita kami sa Costco na for a pack of
10 or 18 ata siya. It's about 20 bucks. 23 bucks. So, tatry namin muna to. Pag nagustuhan namin, bibili kami nung nasa sa Costco na bulk. Yun lang ang kagandahan din sa Walmart is nakakabili ka ng tingi-tingi, unlike sa Costco na kailangan madamihan ka agad. Eh, hindi namin sure kung magugustuhan ba namin. Bumili din kami nitong keto bread. Then, bumili kami nitong tin Oreos dahil balak naming magawa ng sarili naming ice cream dahil nga bumili kami nitong Ninja Creamy Deluxe. Tapos, nagtingin kami sa Walmart. Yung nasa Walmart pala is parang 5 options lang siya. Compare dito na parang, is it 12 or 8? That's That 11. We can do like 11 and 1. Oh, 11 and 1. So, $200 namin to nabili. Tapos yung sa Walmart is 120. Tapos 5 options lang siya compared dito na 11. So, sabi ni Austin, ikip na lang namin to dahil much better na nga din. Xanthan gum. So, 0 calories to. Bumili din kami nito just to have it. Jello and itong gelatin. Unflavored na gelatin. Kung ano talaga nabibili namin pag nandun kami sa grocery store. Sinuggest natin kay Austin na dapat mag-order na lang kami online, tas i-pick up namin para hindi kung ano-ano yung mabibili namin. Bumili din kami ng sweetener. Try ni Austin, masarap daw. So, try natin. Parang Chucky. Yeah? That's really good. That's gonna be good ice cream. It's gonna be good ice cream. Bumili din si Austin itong protein powder. Tinatry talaga namin maging healthy na, but we saw this. Nakita ko yung lalaki meron sa cart habang umu-order kami ng hotdog. So, sabi ko kay Austin, gusto ko talaga i-try itong Dubai chocolate cake. So, yan siya. Try namin to and I'll let you know guys if recommended ba siya. Dahil it's kind of pricey. It's 18 bucks. Yeah. So, $18 siya sa ganito, but we'll see if it's good, if it's not. Dahil nakakita din si Austin sa gas station ng parang chocolate bar siya and $20. Sabi ko kay Austin, baka fake naman din and then hindi din masarap. Tapos nakita namin ito sa Costco at hindi ko pa ito nakikita na meron nag-review nito, but we're gonna try to review it for you guys. Kung masarap ba siya. So, as promised, we're gonna try this Dubai chocolate cake from Costco if worth it ba siya. If it's worth it, look! So yum! Since it's just me and my husband, so we're just gonna try it here. Look at that! I want like honest rating. It has a really good crunch. It does? Like the whole thing is crunchy. How about the filling, the green thing? The green thing was good crunchy. too? Yeah. Oh, really? Have you ever had a Butterfinger? Yeah. Oh, it's like that? That's like the crunchiness. Oh. I thought there was chocolate cake in this. I know, yeah. It actually tastes good. On this one, it's showing that it has like some cake. But This one doesn't have I don't know if you can see, there's like literally no... Nothing. That's all the green stuff. All the way to the bottom. But the taste-wise, I like it. It's not like too sweet. You know, it's pretty good. What would you rate it? I give this an 8. Well, 8 out of 10. All in all, recommend or not? Yeah, I recommend, definitely. Like, you're gonna think it's okay, or you're gonna really like it. But either way, it's definitely worth trying. All in all, masarap siya. It is kind of on the expensive side, but still, like, the taste-wise, I think it's worth trying. So, I guess you guys need to try this one. So, what would you rate it? I give it a solid 8. Like, it's pretty good. The cake, actually, guys, is hindi siya dry, which is good. Dahil, usually, pag na parang frozen and then unfreeze siya, parang nagiging dry na yung cake, but this one is not, so it's good. Worth it. What do you want to say? I feel like they could have done maybe a little bit more, like actually put some fudge in it or something. But all in all, I mean, that's a pretty interesting cake. Yeah. Yeah, not bad.